Ang tanong kung gaano katagal nananatili ang isang kaluluwa sa mundo pagkatapos ng kamatayan ay isang palaisipan na bumighani sa maraming tao sa kasaysayan. Ano ang ipinapahayag ng kasulatan tungkol sa paglalakbay ng kaluluwa kaagad pagkatapos ng huling hininga? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa isipan ng marami sa paglipas ng mga henerasyon. Naisip mo na ba sa isang tahimik at mapayapang gabi kung ano talaga ang naghihintay sa atin sa kabila ng buhay na ito? Ang kamatayan ba ang huling wakas o ito ba ay simula lamang ng isang mas malalim at walang hanggang pag-iral? Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalaga at napaka-intrigang katanungan. Gaano katagal nananatili ang isang kaluluwa sa mundo matapos pumanaw ang isang tao? Hindi lamang ito isang bagay ng pag-usisa, kundi isang tanong na maaaring magbigay liwanag sa ating pangunawa, sa buhay, sa ating layunin, at sa kung ano ang naghihintay sa atin matapos ang ating paglalakbay sa mundong ito. Naranasan mo na bang dumalo sa isang burol, tumayo sa tabi ng kabaong at magmuni-muni kung nasaan na ang pumanaw? Iniisip mo ba kung maaaring pinagmamasdan nila tayo? Naririnig kaya nila ang ating pagluha, ang mga alaalang ibinabahagi o ang mga panalangin iniaalay para sa kanila? O kaya naman nakatawid na sila sa isang ibang realidad na hindi na natin mararating? Ang Biblia, ang buhay na salita ng Diyos, ay nagbibigay ng mga sagot na hindi lamang nagpapagaan ng ating loob, kundi nagbibigay rin ng mahahalagang kaisipan. Ngayon, sisiyasatin natin ang mga katotohanan ito. Titingnan natin kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kaluluwa, kamatayan, at kung ano ang nangyayari pagkatapos ng buhay na ito. Susuriin natin ang ilang mahahalagang tanong. Nanatili ba ang kaluluwa sa mundo saglit matapos ang kamatayan? Ano ang kahulugan ng wala sa katawan ngunit kasama ng Panginoon? At paano pumapasok ang paghuhukom sa usaping ito? Ngunit nais kong ipaalala mula sa simula, hindi lang ito isang intelektual na pag-aaral o isang teolohikal na diskusyon. Ito ay personal. Lahat tayo ay maaapektuhan nito sapagkat ang kamatayan ay hindi lumalampas kaninuman. Maging mayaman o mahirap, bata o matanda, walang sino man ang makakaiwas dito. Subalit narito ang magandang balita. Para sa mga sumasampalataya kay Kristo, ang kamatayan ay hindi katapusan. Kaya inaanyayahan kita ngayon na sumama sa paglalakbay na ito. Kunin mo ang iyong Biblia, buksan mo ang iyong puso at sama-sama nating tuklasin ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa misteryo ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, hangad kong hindi lamang tayo makahanap ng mga sagot, kundi magkaroon din ng panibagong kapayapaan at layunin sa ating buhay. Ang tamang pangunawa sa walang hanggan at sa sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga kaluluwa ay maaaring magbigay ng malalim na epekto sa kung paano natin ipinamumuhay ang ating ngayon. Simulan na natin. Handa ka na ba? Unang bahagi, ang pag-unawa sa kamatayan ayon sa Biblia. Upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kaluluwa matapos ang kamatayan, kailangang magsimula tayo sa mga batayang kaalaman. Ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kamatayan at paano nito inilalarawan ang kaluluwa? Magsimula tayo sa pundasyon sapagkat kung hindi natin nauunawaan ang mga pangunahing bagay, madali tayong maligaw sa pagsisiyasat ng mas malalalim na tanong. Ano ang kamatayan ayon sa Biblia? Tingnan natin ang paglikha ng sangkatauhan sa Henesis 2:7 kung saan sinasabi, pagkatapos nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hinipan sa kanyang ilong ang hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Napansin mo ba ang isang mahalagang bagay dito? Nagsimula lamang ang buhay ng ipagkaloob ng Diyos ang kanyang hininga, ang espiritu sa tao. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan,
Ang buhay ay hindi lamang isang pisikal na pag-iral, kundi may malalim na espiritual na dimensyon. Sa Biblia, inilalarawan ang kamatayan bilang pag-alis ng espiritual na bahagi ng tao, ang kaluluwa, mula sa pisikal na katawan. Malinaw itong ipinapaliwanag sa Ecclesiastes 12:7. Ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito nanggaling, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Sa kamatayan, ang katawan ay nabubulok at bumabalik sa lupa, ngunit ang kaluluwa, ang walang hanggang bahagi ng ating pagkatao, ay nananatili. Ang konsepto ng kamatayan ay madalas inihahalin tulad sa pagtulog sa kasulatan. Halimbawa, ginamit ni Jesus ang metapora na ito sa Juan 11:11 nang sabihin niya tungkol kay Lazaro. Si Lazaro, ang ating kaibigan, ay natutulog, ngunit pupunta ako upang gisingin siya. Ipinapakita nito na bagaman humihinto ang paggana ng pisikal na katawan, ang kaluluwa ay hindi natutulog sa paraang ating nauunawaan ito. Sa halip, nananatili itong buhay at mulat, ang kalikasan ng kaluluwa. Ano nga ba ang kaluluwa ayon sa Biblia? Ang kaluluwa ang kumakatawan sa iyong walang hanggang pagkakakilanlan. Ito ang tunay na ikaw. Binibigyang diin ito ni Jesus sa Mateo 10:28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya na may kapangyarihang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaluluwa at katawan ay magkaiba. Ang kaluluwa ay hindi namamatay kasabay ng katawan. Ang iyong kaluluwa ay kinabibilangan ng iyong pag-iisip, damdamin, kalooban at koneksyon sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa Henesis 1:27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, na nangangahulugan na ang ating mga kaluluwa ay may walang hanggang kahalagahan at nilikha para sa mga layuning lampas sa ating pisikal na pangunawa. Ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan. Sa pagtatapos, dapat nating maunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ang may kapamahalaan sa buhay at kamatayan. Sa Job 14:5 sinasabi, ang haba ng buhay ng tao ay itinakda mo. Inukit mo ang bilang ng kanyang mga buwan at itinakda ang hangganan na hindi niya malalampasan. Ipinapakita nito na ang Diyos ang nagtakda ng haba ng ating buhay bago pa man tayo isinilang. Ang pagkaunawang ito ay dapat magbigay sa atin ng kapanatagan, sapagkat ipinapakita nito na ang kamatayan ay hindi isang aksidente o isang bagay ng kawalan ng kontrol. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Sa awit 139:16, ipinahayag ni David, nakita na ng inyong mga mata ang aking di pa hinuhubog na anyo. Sa inyong aklat ay nakatala ang lahat ng araw na itinalaga para sa akin bago pa man ito nagsimula. Ipinapakita nito na bawat aspeto ng ating buhay, kabilang ang sandali ng ating kamatayan, ay ganap na nalalaman ng Diyos. Ikalawang bahagi, ano ang nangyayari kaagad matapos ang kamatayan? Ngayong may pundasyon na tayo sa pag-unawa sa kamatayan, talakayin natin kung ano ang nangyayari kaagad pagkatapos nito ayon sa Biblia. Nagbibigay ang kasulatan ng mga sulyap mahahalagang patotoo tungkol sa pag-alis ng kaluluwa sa katawan. Ang mga ito ay nagbibigay liwanag sa ating malalalim na tanong, ano ang nangyayari sa sandali ng kamatayan? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan ng ating paglipat mula sa buhay na ito patungo sa susunod. Isa sa pinakamatingkad na halimbawa ay makikita sa Lucas 23:43 nang kausapin ni Jesus ang nagsisising magnanakaw sa krus. Natatandaan mo ba ang kanyang sinabi? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso.
Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng mahahalagang katotohanan. Una, ipinapakita nito ang agarang paglipat. Hindi sinabi ni Jesus, balang araw makakasama kita sa paraiso, kundi ngayon. Ipinapakita nito na para sa mga sumasampalataya sa mismong sandali ng ating pagpanaw mula sa pisikal na katawan, tayo ay agad nang nasa piling ng Panginoon. Muling pinagtitibay ito ng Ecclesiastes 12:7. Ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito nanggaling, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Para sa mga Kristiyano, ito ay isang napakalaking kapanatagan. Walang pananatili o paghihintay sa mundo. Ang kaluluwa ay agad na pumapailan lang upang makapiling ang Diyos. Ang kwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro, ayon kay Jesus sa Lucas 16:29 hanggang 31, ay malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng yaman sa mundo at ng espiritual na kahirapan. Sa maikling pagsasalaysay, may isang mayamang lalaki na namuhay ng marangya araw-araw, habang si Lazaro, isang mahirap na tao, ay nakahandusay at namamalimos sa kanyang tarangkahan. Nang sila ay mamatay, nagkaroon ng matinding pagkakaiba sa kanilang kapalaran. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng kapayapaan at kaaliwan. Samantala, ang mayamang lalaki ay nagdusa ng matindi sa Hades. Kapansin-pansin ang agarang paglipat ng kanilang mga kaluluwa matapos ang kamatayan. Wala ni isa sa kanila ang nanatili sa mundo. Diretso silang napunta sa kanilang itinakdang hantungan. Lalo pang tumitindi ang kwento dahil may kamalayan ang mayamang lalaki sa kanyang nakaraang buhay at sa kanyang kasalukuyang paghihirap na nagpapakita na may patuloy na kamalayan ang kaluluwa matapos ang kamatayan. Ang talinghagang ito ay hindi lamang nagpapakita ng buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi ipinapakita rin na walang purgatorio o panggitnang lugar para sa mga kaluluwa. Tungkol naman sa papel ng mga anghel, napansin mo ba ang magandang detalye tungkol kay Lazaro? Binanggit sa teksto na siya ay inihatid ng mga anghel kay Abraham. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kaluluwa ng isang mananampalataya. Ang mga anghel bilang mga sugo ng Diyos ay may mahalagang tungkulin sa paggabay sa mga kaluluwa patungo sa kanilang walang hanggang tahanan. Ayon sa Hebreo 1:14, ang mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tulungan ang mga maliligtas. Ang kanilang presensya ay nagpapatunay ng malalim na pagmamalasakit ng Diyos sa ating paglalakbay mula sa buhay hanggang sa kawalang hanggan. Ipinapakita nito na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong huling paglalakbay. Paraiso, Hades at Sheol, ipinapaliwanag sa kasulatan ang iba't ibang pansamantalang hantungan ng mga kaluluwa matapos ang kamatayan. Para sa mga matuwid, naghihintay ang paraiso, isang mapayapang lugar sa presensya ng Diyos, gaya ng sinabi sa Lucas 23:43. Samantala, para sa mga hindi namuhay sa katuwiran, ang Hades ay isang lugar ng paghihirap at pagkalayo sa Diyos. Sa Lumang Tipan, madalas gamitin ang terminong Sheol upang tukuyin ang tirahan ng mga patay. Bagamat hindi ganap na malinaw ang likas na katangian ng Sheol, nagbibigay ng mas maliwanag na paliwanag ang Bagong Tipan tungkol sa kalagayan ng kaluluwa matapos ang kamatayan. Bahagi 3. Nanatili ba ang mga kaluluwa sa mundo? Isa sa mga karaniwang tanong tungkol sa kamatayan ay kung nananatili ba ang mga kaluluwa sa mundo bago lumipat sa kanilang huling hantungan. Ang tanong na ito ay kadalasang naiuugnay sa paniniwala ng iba't ibang kultura, mga kwento tungkol sa multo at personal na karanasan. Ngunit bilang mga Kristiyano, hinahanap natin ang sagot mula sa Biblia. Tingnan natin kung ano ang ipinapahayag ng kasulatan tungkol dito. Kultural at biblikal na pananaw,
Sa iba't ibang kultura, may paniniwalang nananatili ang kaluluwa sa mundo upang tapusin ang mga hindi natapos na gawain, protektahan ang mga mahal sa buhay, o magpakita sa mga lugar na may kaugnayan sa kanilang paghihirap. Ang mga ganitong paniniwala ay pinalaganap ng mga alamat, pelikula at panitikan. Gayunpaman, hindi sinusuportahan ng Biblia ang ideya na ang mga kaluluwa ay nananatili sa mundo matapos ang kamatayan. Bagamat maaaring nakakakilabot at kapanapanabik ang mga kwento ng multo at pagpapakita, itinuturo ng kasulatan ng ibang pananaw tungkol sa realidad ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Biblikal na ebidensya laban sa pananatili ng kaluluwa sa mundo. Maliwanag na itinuturo ng Biblia na walang pansamantalang pananatili sa mundo ang kaluluwa matapos ang kamatayan. Sinasabi sa mga ngaral 9 at 5-6, ang mga buhay ay may kamalayan na sila ay mamamatay, ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman, wala na silang gantimpala, at unti-unti nang nakakalimutan ang kanilang pangalan. Ang kanilang pagmamahal, puot at pagkainggit ay naglaho na. Hindi na sila muling makikilahok sa anumang gawain sa mundo ng mga buhay. Malinaw na sinasabi ng talatang ito na hindi na nakikialam sa buhay ng tao ang mga namatay na at wala silang kakayahang magpatuloy sa kanilang mga dating gawain. Dagdag pa rito, sinabi sa Hebreo 9:27, itinakda sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ipinapakita nito na pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ay agad na dumadaan sa paghuhukom at hindi nananatili sa mundo upang magpagalagala o maghintay. Mga pagkakataon ng pagpapakita ng Espiritu sa kasulatan, maaaring interesado kang malaman ang tungkol sa mga kwento sa Biblia kung saan may mga taong tila nakatagpo ng Espiritu o mga nagpapakitang kaluluwa. Narito ang 2 mahahalagang halimbawa. Ang pagpapakita ni Samuel kay Saul, unang Samuel 28:7-20. Isa ito sa pinakapinagtatalunang kwento tungkol sa espiritual na pagpapakita. Sa matinding pagnanais na makuha ang gabay ng Diyos, humingi si Haring Saul ng tulong mula sa isang mangkukulam upang tawagin ang espiritu ng propetang si Samuel. Sa ikinagulat ng lahat, lumitaw si Samuel at nagbigay ng mensahe mula sa Diyos. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay isang natatanging kaso at hindi sumusuporta sa ideya na ang mga kaluluwa ay karaniwang nananatili sa mundo. Karamihan sa mga eskolar ay naniniwala na ito ay isang espesyal na kilos ng Diyos upang ipahayag ang hatol kay Saul dahil sa kanyang pagsuway, sa halip na isang patunay na may mga ligaw na espiritu sa mundo. 2. Ang maling akala ng mga alagad na multo si Jesus, Mateo 14:26. Habang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, labis na natakot ang kanyang mga alagad at inisip nilang nakakakita sila ng multo. Ang maling paniniwalang ito ay bunga ng kanilang mga pamahiin at hindi isang tunay na katotohanan. Agad na pinakalma ni Jesus ang kanilang takot, sinasabing, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Ipinapakita ng pangyayaring ito ang mga kultural na paniniwala at maling pagkaunawa ng mga alagad, ngunit hindi nito pinapatunayan ang pagkakaroon ng mga ligaw na espiritu. 3. Ang pagbabagong anyo, Mateo 17:2-3. Sa kaganapang ito, lumitaw sina Moises at Elias kasama ni Jesus, hindi bilang mga gumagalang espiritu kundi bilang mga niluwalhating anyo mula sa langit. Ipinakita nito ang isang sulyap sa walang hanggang kaharian. Ang kanilang paglitaw ay hindi nangangahulugan na sila ay nanatili sa mundo, kundi isang banal na pagkilos upang patunayan ang misyon ni Jesus sa langit. Itinuturo ng Biblia na ang mga ganitong pangyayari ay espiritual na realidad at hindi simpleng pagpapakita ng multo.
Kapag may mga misteryoso o hindi maipaliwanag na karanasan, itinuturo ng kasulatan na isaalang-alang natin ang pagkilos ng mga espiritual na puwersa. Sinasabi sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman sa mundong ito, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Dahil dito, ang mga pangyayaring madalas ituring bilang pagpapakita ng multo ay maaaring maging pagpapahayag ng mga puwersang demonyo o ng mga anghel. Hindi sinusuportahan ng Biblia ang paniniwala na ang mga kaluluwa ng tao ay nananatili sa mundo matapos ang kamatayan. Bahagi 4 ang paghuhukom sa kaluluwa. Isa sa pinakamahalagang yugto sa buhay ng isang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Binabanggit sa Biblia ang 2 uri ng paghuhukom. Ang isa ay nagaganap agad sa oras ng kamatayan at ang pangwakas ay magaganap sa katapusan ng panahon. Susuriin natin ng mas malalim kung ano ang ipinapahayag ng kasulatan tungkol sa mahalagang prosesong ito, ang agarang paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. Ang paghuhukom na nagaganap kaagad pagkatapos ng kamatayan ay isang mahalagang sandali kung saan sinusuri ang ating mga kaluluwa batay sa ating pananampalataya at kung paano natin isinabuhay ang ating buhay. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 27, itinakda sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ipinapakita ng talatang ito na ang paghuhukom ay agad na sumusunod sa kamatayan. Para sa mga mananampalataya, ang paghuhukom na ito ay hindi nagdudulot ng pagkondena kundi nagsisilbing daan patungo sa presensya ng Diyos. Ipinahayag ni Pablo ang katiyakang ito sa 2 Korinto 5:8, kami ay tiwala at mas nanaisin naming iwan ang katawan at manahan kasama ng Panginoon. Ipinapakita nito na para sa mga sumasampalataya kay Kristo, ang pagpanaw mula sa katawan ay nangangahulugang pagpasok sa presensya ng Panginoon. Sa kabilang dako, para sa mga tumalikod sa Diyos, ang agarang paghuhukom ay nagreresulta sa walang hanggang pagkakahiwalay sa Kanya. Ipinapakita ng talinghaga tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro sa Lukas 16:22 hanggang 23 ang matinding pagkakaiba ng kanilang hantungan. Si Lazaro ay nasa kapayapaan sa piling ni Abraham, samantalang ang mayamang lalaki ay nagdurusa sa Hades. Mga panandaliang kalagayan ng kaluluwa bago ang huling pagkabuhay at paghuhukom. Ipinapakita ng Biblia na may pansamantalang kalagayan ang mga kaluluwa bago ang pangwakas na pagkabuhay na mag-uli at ang huling paghuhukom. Ang mga kalagayang ito ay naiiba sa walang hanggang hantungan ng langit at impyerno. Isa, paraiso para sa mga mananampalataya. Ang paraiso ay isang mapayapa at maligayang lugar ng kapahingahan sa presensya ng Diyos. Nang kausapin ni Jesus ang magnanakaw sa krus, ipinangako niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Lucas 23:43. Ipinapakita nito na may isang pansamantalang pinagpalang kalagayan ng pagiging kaisa ng Panginoon na naiiba pa sa huling langit na inilarawan sa pahayag 21:22. Hades para sa mga di matuwid. Sa kabilang banda, inilalarawan ng Hades bilang isang lugar ng paghihirap at pagkakahiwalay sa Diyos. Sa pahayag 20:13 hanggang 14, inilalarawan ng Hades bilang isang pansamantalang lugar kung saan nananatili ang mga kaluluwa hanggang sa huling paghuhukom. Ang mga panandaliang kalagayang ito ay hindi dapat ipagkamali sa pangwakas na destinasyon, ang bagong langit at bagong lupa para sa mga matuwid, at ang lawang apoy para sa mga itinakdang hatulan, ang huling paghuhukom. Ang huling paghuhukom na madalas tawaging dakilang puting trono ng paghuhukom ay inilarawan sa pahayag
20, 11 hanggang 15. Dito, lahat ng tao, matuwid at di matuwid, ay bubuhayin muli at hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Para sa mga mananampalataya, ito ay isang pagkakataon ng gantimpala. Ipinahayag ito ni Pablo sa 2 Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kabayaran ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Samantala para sa mga hindi sumampalataya, ang dakilang puting trono ng paghuhukom ay nagtatapos sa walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Nagbabala ang pahayag 20:15, ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ipinapakita ng paghuhukom ng Diyos ang kanyang likas bilang makatarungan at mahabagin. Hindi siya pabigla-bigla o malupit sa kanyang hatol, kundi nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na piliin siya. Ipinahayag sa Juan 3:16 ang pag-asa na iniaalok sa atin, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagkaunawang ito sa paghuhukom ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi ng matinding pagpapahalaga sa bigat ng kawalang hanggan. Isa itong tawag upang suriin ang ating buhay at buong puso nating piliin na sumunod kay Kristo habang may pagkakataon pa. Bahagi 5, ang muling pagkabuhay at walang hanggang paghuhukom. Sa mas malalim na pagsisiyasat sa paksang ito, tinatalakay natin ang isa sa pinakamahalagang pangako sa Biblia, ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang walang hanggang paghuhukom. Ang mga kaganapang ito ang rurok ng plano ng Diyos sa pagtubos ng sangkatauhan. Ipinapakita nito ang malinaw na kahihinatnan ng bawat kaluluwa, isang patunay ng kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Gayon din ng kanyang matibay na pangako sa katarungan at awa. Ipinapakita nito ang isang tiyak at walang pag-aalinlangang landas tungo sa walang hanggang kapalaran ng sangkatauhan. Ang inaasahang pagbabalik ni Hesukristo ay isang mahalagang paniniwala sa Kristyanismo. Ayon sa banal na kasulatan, si Jesus ay babalik hindi bilang isang nagdurusang lingkod tulad ng unang pagdating niya, kundi bilang isang matagumpay na hari at hukom. Tulad ng isinulat ni Pablo sa unang Tesalonika, 4 na pahina, 6 na linya hanggang 17 linya, ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na sigaw kasama ang tinig ng arkanghel at ang trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos nito, tayo namang nabubuhay pa ay itataas sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At sa gayoy, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ipinapakita ng talatang ito ang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya. Ang pagbabalik ni Kristo ay magiging isang kamangha-manghang pangyayari. Ito rin ang panahon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay? Ipinaliwanag ng Biblia na lahat ng tao, matuwid man o masama, ay muling bubuhayin. Sinabi ni Jesus sa Juan 5:28 hanggang 29, "Huwag kayong magtaka rito sapagkat darating ang oras na maririnig ng lahat ng nasa libingan ang kanyang tinig at sila'y lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay sa buhay na walang hanggan at ang mga gumawa ng masama ay sa hatol na walang hanggan. Para sa mga mananampalataya, ang katawan sa muling pagkabuhay ay magiging maluwalhati at walang kapintasan, wala na ang mga kahinaan ng ating katawang makalupa." Ipinaliwanag ito ni Pablo sa unang Korinto 15, 42 hanggang 44, ganun din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inihahasik na nabubulok ay bubuhayin na di na nabubulok. Ang inihahasik na walang dangal ay bubuhayin sa kaluwalhatian.
Ang inihahasik na mahina ay bubuhayin sa kapangyarihan. Ang inihahasik na katawang makalupa ay bubuhayin bilang katawang espiritual. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay ng malaking pag-asa. Anumang hirap, sakit o dalamhati ang maranasan sa mundong ito, ang ating muling binuhay na katawan ay magiging ganap, walang hanggan at akma sa buhay sa piling ng Diyos. Ang pangwakas na paghuhukom na tinatawag ding dakilang puting trono ng paghuhukom ay inilalarawan sa pahayag 20, 11 hanggang 15. Isinulat ni Juan, "At nakita ko ang isang dakilang puting trono at ang nakaupo rito, na wala ang langit at lupa sa harapan niya at wala nang natirang lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, dakila at hamak, nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat at binuksan ang aklat ng buhay. Ang bawat isa ay hinatulan ayon sa nakasulat sa mga aklat, batay sa kanilang mga ginawa. Sa sandaling ito, ang bawat kaluluwa ay huhusgahan ayon sa kanyang mga gawa. Ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ay makakaranas ng walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Ngunit ang mga tumalikod kay Kristo ay haharap sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa lawa ng apoy." Ipinapakita ng Biblia ang dalawang hantungan sa buhay na walang hanggan. Una, ang bagong langit at bagong lupa, isang lugar kung saan ang mga mananampalataya ay mamumuhay sa presensya ng Diyos. Tinatamasa ang kanyang ganap na kaluwalhatian sa isang binagong sangnilikha. Sa pahayag 21, 3 hanggang 4, ipinapahayag ang pangakong ito. "At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Masdan, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao at siya ay mananahan kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay makakasama nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pagluluksa, wala nang pag-iyak o sakit, sapagkat ang mga lumang bagay ay lumipas na." Ang pangakong ito ay nagbibigay ng isang larawan ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan, malaya mula sa mga paghihirap ng mundong ito. Ikalawa, ang lawa ng apoy. Para sa mga tumanggi kay Kristo, malinaw na inilalarawan sa pahayag 20:15 ang kanilang walang hanggang kapalaran, at sino mang hindi natagpuang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang babalang ito ay nagpapakita ng napakahalagang kahalagahan ng pagtanggap kay Kristo habang may pagkakataon pa. Mga aral mula sa kasulatan sa paghahanda para sa walang hanggan. Ang pag-unawa sa katotohanan ng kamatayan, muling pagkabuhay at paghuhukom ay nagtutulak sa atin sa isang mahalagang tanong. Paano tayo dapat mamuhay sa liwanag ng walang hanggan? Hindi lamang tayo tinuturuan ng Biblia tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi ginagabayan din tayo kung paano ito dapat paghandaan. Tingnan natin ang ilang aral mula sa kasulatan tungkol sa pamumuhay na handa para sa walang hanggan. Mamuhay ng may kamalayan sa walang hanggan. Nagbibigay si Jesus ng malalim na gabay sa Mateo 6 na 19 hanggang 21, "Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na maaring sirain ng tanga at kalawang at maaring nakawin ng mga magnanakaw. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi sisirain ng tanga o kalawang at hindi nananakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Ang utos na ito ay malinaw at makabuluhan. Huwag italaga ang buhay sa panandaliang bagay tulad ng yaman, ari-arian, kasikatan o kapangyarihan, sapagkat ang mga ito ay lumilipas. Sa halip, ituon ang buhay sa mga bagay na may pangwalang hanggang halaga, kabutihang loob, pagmamahal at paggawa ng mabuti alang-alang kay Kristo, sapagkat ito ang mga kayamanang mananatili. Pinagtitibay ito ni Pablo sa 2 Korinto, 4 na pahina, 18.
Kaya't hindi namin itinutok ang aming paningin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. Ang kagyat na kahalagahan ng kaligtasan. Binibigyang diin ng kasulatan ang kahalagahan ng agarang pagtanggap ng kaligtasan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo. Tulad ng sinasabi sa Santiago 4:14, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang buhay ninyo ay parang hamog na sandaling lumilitaw at agad nawawala. Dahil dito, ipinaalala ni Pablo sa 2 Korinto 6:2, ngayon, ang panahong kanais-nais, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, walang mas mainam na oras kundi ngayon, sapagkat ang kahihinatnan nito ay pangwalang hanggan. Pananampalataya, pagsisisi at pagsunod. Ang paghahanda para sa walang hanggan ay nangangailangan ng 3 mahahalagang hakbang. Pananampalataya, tanggapin at maniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Juan 3:16. Pagsisisi, talikuran ng kasalanan at ihanay ang buhay sa kalooban ng Diyos. Gawa 3:19. Pagsunod, sundin ang mga utos ng Diyos at mamuhay ng may pagmamahal at biyaya ayon sa kanyang kalooban. Juan 4:15. Ang papel ng banal na Espiritu. Ang ating paghahanda para sa walang hanggan ay hindi isang bagay na dapat nating gawin sa sarili nating kakayahan lamang. Ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu upang gabayan, palakasin at bigyan tayo ng kakayahang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Gaya ng isinasaad sa Efeso 1:13-14, sa Kanya rin kayo na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong banal na Espiritu. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa matanggap natin ito bilang papuri sa Kanyang kaluwalhatian. Ang banal na Espiritu ay tanda ng pangako ng Diyos. Tumutulong sa atin upang mamuhay ng may kabanalan at ihanda ang ating mga sarili para sa buhay na walang hanggan. Pagkapit sa pag-asa kay Kristo, sa huli, ang tunay na paghahanda para sa walang hanggan ay nangangahulugan ng mahigpit na paghawak sa pag-asang matatagpuan natin kay Kristo. Ang Roma 8:30-8:39 ay nagbibigay ng matibay na katiyakan, sapagkat natitiyak kung walang anumang bagay, kahit kamatayan o buhay, kahit anghel o demonyo, kahit ang kasalukuyan o hinaharap, kahit anumang kapangyarihan, kahit kataasan o kailaliman o alinmang nilikha, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang pag-asang ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, lakas ng loob at layunin habang tinatahak natin ang mga hamon ng buhay. Pinapaalalahanan tayo nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natitinag at siya ang ating matibay na sandigan magpakailanman. Seksyon 7, pagwawasto sa mga maling paniniwala. Pagdating sa kung ano ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan, maraming maling paniniwala ang lumaganap mula sa mga alamat ng kultura hanggang sa maling interpretasyon ng kasulatan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagkalito o iligaw ang mga tao mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Narito ang ilang pangkaraniwang maling paniniwala tungkol sa buhay, pagkatapos ng kamatayan at ang tamang paliwanag batay sa Biblia. Maling paniniwala una, ang mga kaluluwa ay nanatili sa lupa bilang multo. Salungat sa popular na paniniwala, malinaw na itinuturo ng Biblia na ang mga kaluluwa ng tao ay hindi nananatili sa lupa pagkatapos ng kamatayan. Sa Ecclesiastes
5-6 at Hebreo 9. 27 ipinapahayag na kapag namatay ang tao, ang kaluluwa ay agad na pumupunta sa piling ng Diyos o sa lugar ng paghihiwalay. Ngunit paano ang mga kwento tungkol sa multo o pagpapakita ng mga espiritu? Kadalasan, ito ay mga maling interpretasyon ng espiritual na mga pangyayari. Ipinaliwanag sa Efeso 6:12 na ang ating mundo ay may espiritual na kaharian kung saan may mga anghel at masasamang espiritu. Ang itinuturing ng iba bilang multo ay maaaring mga demonyong nagpapanggap upang malinlang ang tao. Pinapayuhan tayo ng Biblia na ituon ang ating pansin sa katotohanan ng Diyos at iwasan ang pamahiin at takot. Maling paniniwala pangalawa, reinkarnasyon. Ang paniniwala sa reinkarnasyon na nagsasabing ang kaluluwa ay muling isisilang sa ibang katawan matapos ang kamatayan ay walang batayan sa Kristyanismo. Bagamat karaniwan ito sa ilang silangang relihiyon, ito ay tahasang taliwas sa turo ng Biblia. Ayon sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang reinkarnasyon ay salungat sa ganap na sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng tao at sa katiyakang buhay na walang hanggan sa Kanya. Ayon sa Biblia, mayroon tayong isang buhay at sa buhay na ito, isang pagkakataon lamang upang tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Maling paniniwala pangatlo, purgatorio. Ang ideya ng purgatorio, isang pansamantalang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nililinis bago makapasok sa langit, ay bahagi ng ilang tradisyong Kristiyano ngunit walang malinaw na batayan sa Biblia. Bagamat may konsepto ng paglilinis sa kasulatan, ito ay palaging tumutukoy sa ganap na pagliligtas na ginawa ni Kristo sa krus. Sa Juan 11:30 nang sabihin ni Jesus, naganap na, ipinahayag niya na ang kanyang sakripisyo ay ganap na sapat para sa kapatawaran ng kasalanan. Wala nang kinakailangang karagdagang paglilinis sa purgatorio. Ang mga mananampalataya ay maaaring magkaroon ng katiyakan na ang kanilang kaligtasan ay lubos na nakasalalay sa pananampalataya kay Kristo nang walang pangangailangan ng isang pansamantalang kalagayan ng pagpapadalisay. Maling paniniwala pang-apat, lahat ay pupunta sa langit. Ang ideya ng universal na kaligtasan na nagsasabing lahat ng tao ay kalaunan mapupunta sa langit anuman ang kanilang paniniwala o pamumuhay ay isang kaakit-akit na konsepto ngunit hindi sinusuportahan ng Biblia. Sa Mateo 7:13-14, malinaw ang pahayag ni Jesus. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito. Ipinapakita ng talatang ito na ang langit ay hindi automatikong destinasyon ng lahat ng tao. Sa halip, kinakailangan ng isang sadyang desisyon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pananampalataya kay Kristo ang tanging daan patungo sa kaligtasan na naiiba sa mas malawak at madaling daan na humahantong sa kapahamakan. Ang kahalagahan ng katapatan sa kasulatan bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalagang iayon ang bawat paniniwala sa mga turo ng Biblia. Pinuri ang mga Bereano sa Gawa 17 at 11 minuto dahil sa masigasig nilang pagsuri sa mga aral na kanilang natanggap sa pamamagitan ng araw-araw na paghahambing nito sa kasulatan. Gayon din, tungkulin natin hanapin ang katotohanan ng Diyos at itakwil ang anumang kaisipang sumasalungat sa kanyang mga turo. Ikawalong bahagi, mga mapayapang katotohanan tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang usapin ng kamatayan ay madalas na nakakatakot at nakalulungkot
lalo na kung naranasan nating mawalan ng mahal sa buhay o kung hinaharap natin ang ating sariling katapusan. Gayunpaman, nag-aalok ang Biblia ng malalim na aliw at pag-asa para sa mga nagtitiwala sa Diyos. Talakayin natin ang ilan sa mga mapayapang katotohanan tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan na maaaring magdala ng kapanatagan sa ating mga kaluluwa. Ang mga pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya, para sa mga nag-alay ng kanilang buhay kay Hesukristo, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng walang hanggang buhay sa presensya ng Diyos. Mismo si Jesus ay nagbigay ng kapanatagan sa Juan 14:2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, hindi ko sana sinabi sa inyo na pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag ako'y pumunta at naihanda ko na ang inyong lugar, babalik ako upang kunin ko kayo, upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ipinapakita ng pangakong ito na ang langit ay isang tunay na lugar na inihanda para sa mga umiibig sa Diyos. Hindi lamang isang ideya, kundi isang realidad kung saan tayo ay mananatili magpakailanman kasama niya. Muling pagsasama-sama ng mga mahal sa buhay. Isa sa pinakamagandang pangako ng langit ay ang muling pagkikita ng mga mananampalataya. Sa unang Tesalonika, 4 na pahina, 33-18, sinabi ni Pablo, ang pag-asang mayroon tayo bilang mga Kristiyano. Ayaw namin kayo'y maging mangmang tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at sa gayon, tayo ay palaging makakapiling ng Panginoon. Kaya't aliwin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang talatang ito ay nagbibigay ng kaaliwan na nagpapatunay na muli nating makakasama ang ating mga mahal sa buhay na tumanggap kay Kristo. Ang pagluluksa ay natural, ngunit bilang mga mananampalataya, tayo ay nagluluksa ng may pag-asa. Wakas ng kalungkutan, paghihirap at kamatayan, inilalarawan ng pahayag 21:4 ang isang kamangha-manghang larawan ng kawalang hanggan. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak o sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Sa langit, matatapos na ang lahat ng paghihirap at lungkot, wala ng sakit, wala ng pagdurusa, wala ng kamatayan, tanging walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos. Ang pinakadakilang kapanatagan ay ang kaalamang tayo ay mananatiling kasama ng Diyos magpakailanman. Sinasabi sa pahayag 21:3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao at siya'y maninirahan kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay makakasama nila bilang kanilang Diyos. Sa buhay na darating, mararanasan natin ang isang malalim na pakikipag-isa sa Diyos na hindi kayang abutin ng pangunawa sa mundong ito. Wala nang paghihiwalay, wala nang pag-aalinlangan, tanging perpektong pakikisama sa Kanya magpakailanman. Pagtatapos, paglalakbay sa ngayon na may pananaw sa walang hanggan. Ang masusing pag-aaral sa pananaw ng Biblia tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay nagpapaliwanag ng isang malinaw na katotohanan. Ang buhay sa mundong ito ay panandalian, ngunit ang kawalang hanggan ay walang katapusan. Ang mga desisyong ginagawa natin ngayon ay may epekto sa ating walang hanggang hantungan. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa iyo ng personal. Kung ang iyong kaluluwa ay lilisan sa katawan mo ngayong araw, tiyak ka ba kung saan ka patutungo? Handa ka na bang humarap sa Diyos? Ang magandang balita ay hindi mo kailangang mabuhay sa pag-aalinlangan o takot. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, ang buhay na walang hanggan ay maaaring maging iyo. Tinitiyak sa atin ng Juan 3:16,
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay isa ng tagasunod ni Kristo, naway magbigay inspirasyon sa iyo ang mga katotohanan ito upang mamuhay ng may pangwalang hanggang pananaw. Mag-ipon ng kayamanan sa langit, ipahayag ang ebanghelyo sa iba, at harapin ang bawat araw na parang ito na ang huli, na may katiyakang ang naghihintay sa atin ay higit pa sa ating kayang maisip. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, walang mas magandang panahon kaysa ngayon. Tinitiyak sa atin ng Roma 10:9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig, si Jesus ay Panginoon, at maniniwala ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Lumapit sa Diyos, aminin ang iyong mga kasalanan at tanggapin ang kanyang alok ng kaligtasan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang pasimula ng isang buhay na mas maluwalhati kaysa sa ating imahinasyon, isang pag-iral sa piling ng Diyos magpakailanman. Kaya't mamuhay ng may tapang, magmahal ng taus-puso, at lumakad ng malapit sa Diyos, taglay ang katiyakang ang iyong kaluluwa ay nasa kanyang mga kamay. Maraming salamat sa iyong pagsama sa paglalakbay na ito. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon o nagpalakas ng iyong loob, ibahagi ito sa iba na nangangailangan ng pag-asa. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, ang tagapagsimula at tagapagganap ng ating pananampalataya, habang patuloy tayong naglalakbay patungo sa walang hanggang kaligayahang kanyang inihanda para sa atin. Pagpalain ka nawa ng Diyos ay pagkatapos ng kamatayan na maaaring magdala ng kapanatagan sa ating mga kaluluwa. Ang mga pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya, para sa mga nag-alay ng kanilang buhay kay Hesukristo, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng walang hanggang buhay sa presensya ng Diyos. Mismo si Jesus ay nagbigay ng kapanatagan sa Juan 14:2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, hindi ko sana sinabi sa inyo na pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag ako'y pumunta at naihanda ko na ang inyong lugar, babalik ako upang kunin ko kayo, upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ipinapakita ng pangakong ito na ang langit ay isang tunay na lugar na inihanda para sa mga umiibig sa Diyos. Hindi lamang isang ideya, kundi isang realidad kung saan tayo ay mananatili magpakailanman kasama niya. Muling pagsasama-sama ng mga mahal sa buhay. Isa sa pinakamagandang pangako ng langit ay ang muling pagkikita ng mga mananampalataya. Sa unang Tesalonika, 4 na pahina, 33-18, sinabi ni Pablo, ang pag-asang mayroon tayo bilang mga Kristiyano. Ayaw namin kayo'y maging mangmang tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit, at sa gayon, tayo ay palaging makakapiling ng Panginoon, kaya't aliwin ninyo